Okay, naku, magandang lalaki po ako sa inyong lahat ngayong hapon. Siyempre, kapares ng ating dalawang guwapong mga bisita. Ngayon po ay ikatlong Miyerkules sa buwan ng Agosto. Grabe, kuruin nyo yon. Ilang araw na lang lalabas na po si Jose Marichan at aawitan tayo ng Let's Sing Merry Christmas. Ha? At salamat po sa Panginoon Diyos sapagkat tayong lahat ay live and alive pagkatapos ng matinding baha. Merong isang tao dyan nakakainggit. Panayang nood ng panayang gala, panayang nood, nakaligtas sa baha. Pero of course, laging nasa isip niya ang Filipinos with disabilities kahit saan siyang lupalop ng mundo dalhin ng kanyang advocacy. At ngayong hapon po ay medyo malungkot na masaya, malungkot dahil masaya dahil syempre dito po sa Lipa City kung saan nandoon po ko ay wala nang baha, wala nang ulan. Medyo mainit na nga ng konti ang aming panahon. At of course, pagkatapos po ng halos 10 araw na tuloy-tuloy na pag-ulan, imagine mga kanasyon ang ibinuhos ay mahigit yung pong ulan para sa 2 buwan ay ibinuhos ng kalikasan ng 10 araw sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao sa Pilipinas. Malungkot dahil pagkatapos po ng patayan sa Tacloban ng mga mag-aaralang involved ay eto na naman po at meron na namang shooting incident doon pa sa pupuntahan ko sa September 3. September 3, Ma'am Celia, nandun ako sa Zamboanga, sa AVRC Zamboanga. At doon po kami magko-consultation ng ating ng livelihood, economic empowerment issues para sa Filipinos with visual impairment. So, malungkot po, pero dire-diretso, ang Ateneo mukhang nahi-headline ngayon, ano? Nawala si Tab Baldwin na coach ng basketball. Ewan ko kung paano ngayon ng basketball team ng Ateneo. Ngayon naman, shooting incident sa Ateneo de Zamboanga. Ang namaril ay anak ng Chief of Custom of Police. Ang ginamit na baril ay baril ng ama. Ayan, kaya ang ama po ayun. Nirelieve muna sa kanyang posisyon. Medyo malungkot sapagkat ang ibig sabihin niyan, malawak ang school violence sa ating bansa. At ngayon po, sarado ang lahat ng eskwela sa Zamboanga kasi pag may mga nagpapalabas po ng balita, mga tumatawag daw sa mga university sa Zamboanga na pagkatapos si kanya ng Ateneo, dito naman sa atin, walang kwenta yung eskwelahan natin, dapat pinapasabog, mga ganun pong mensahe ng mga kabataan. Di po natin alam saan galing yung isip na yan ng ating mga kabataan, saan galing ang ganyang adventurism, yan ba'y nagagaya sa ibang bansa? Sapagkat sa Amerika, walang tigil ang school violence. Sa Canada, walang tigil ang school violence. Sa Australia, meron na rin mga ganon. No? Nakakatuwa, sa Japan, wala tayong nababalitaan. South Korea, mukhang wala pa. No? At sana hindi magkaroon. Anyway, yun po ay nagdudulot ng napakatinding trauma sa atin pong mga mag-aaral. At tama-tama po naman dahil na-associate lang natin sapagkat ngayon po ay inclusive education ang pag-uusapan natin. At sino ang pinakamagaling na kasama kundi isa sa mga naglabi mula sa simula hanggang sa humarap kay Duterte? Ito po, hindi ko alam kung DDS to kaibigan ko po to. Kaibigan ko po to. Ang atin pong magiging congresswoman sa 2028, Congresswoman Celia Garcia. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po sa inyong lahat. Siya po ay ngayon ay siya po ay nandun sa amin sa Amerika ngayon. Nasa ka ngayon, ma'am? Saan sa state ka po nandun ngayon? Nasa Boston na ako, nakabalik na. Nasa Boston. Naku, nakita mo ba dyan si Chris? Alam ba si Chris Aquino at saka si Ninoy dyan nagpunta nung pina-exile ni Marcos dyan sa Boston? Oo. Noong 1980 dyan siya nagpunta at nag-lecture sa iba-ibang eskwelahan dyan sa Boston. Anyway, ayun nga ma'am, sabi ko medyo nausong school violence dito at gumagaya yata dyan sa Amerika, ano? Anyway, kumusta ka ma'am? Kumusta ang weather dyan sa inyo, sa Boston? Medyo malamig na, hindi na masyadong mainit. Dati, 2 months ago may heat wave, pero ngayon
Malapit na kasi tayo sa Going to aglaga sa autumn. autumn. The autumn leaves, ganun, di ba? No? Okay. And ngayong hapon po, ito isa sa pinakamalapit sa puso mo. Di ba? Na topic, itong Inclusive Learning Law 11650. At syempre, kasama rin natin on the side, ewan ko kung siguro sasali ito sa discussion natin mamaya, si Karanil Sorongon. Karanil, magandang hapon. Nakasubaybay po sa atin. Magandang hapon, DJ, sa Ma'am Celia. At sa ating mga Ayun. panauhin, ako ay inyo lang taga-suporta. Ito pakita kong suporta sa inyo ni Ma'am Celia at ni DJ Rod. At syempre, Si Sir i-welcome Richard. ko yung aking kababayan, Oo. si Sir Frank. Kasi ako Frank, si talaga Sir yung Frank. nag-imbita Yes, sa correct. kanya. At Correct, hindi correct. siya makahindi sa akin, Oy, Ma'am ikaw pa Celia naman. at DJ Ron. So Oo. anyway, Ay. magandang hapon sa ating lahat. No, ang ating pag-uusapan ay isang topiko na malapit sa puso natin. So welcome sa lahat nating panauhin. Dito lang, wala nang iba sa Inclunasyon, DJ. Thank you Karanil at salamat sa inyong efforts. Kayo, sila Miss Meets at lahat na naghanda ng episode na ito. Very good, thank you very much. Ipakilala na natin Ma'am Celia, ang ating tatlong mahuhusay na panauhin ngayon sa ating episode sa Inclunasyon. Go ahead, ma'am. Magandang hapon po sa inyong lahat. We are proud to have our guests today na talaga pong mga nakalublob, sabi nga nila, sa inclusive education. Ang una po nating ipakikilala ay si Mr. Frank Emboltura. Siya po ay multiple degree holder, isang registered nurse, isang licensed professional teacher at holder ng Master in Education with concentration in Special Education. Isa po siyang Disability Inclusive Education Specialist and Teacher Educator na meron na pong over 2 decades of experience spanning classroom practice, higher education, and international policy work. But ngayon po, currently, he is an assistant professor and practice teaching supervisor at the University of San Agustin in Iloilo City. Siya po ay nagtuturo doon ng SPED courses and supervises pre-service teachers, plus developing OBE-aligned curricula and advises graduate thesis while also serving as a CHED Regional Quality Assessment Team Assessor evaluating special needs education programs across the region. Ano po yung OBE, Sir Frank? Hello po. Yes po, ma'am. Good afternoon, Ano po everyone. yung Yes, OB, line? outcomes based po. Okay, outcomes-based. Outcomes-based education. Okay. As a dual licensed nurse and teacher, he has a direct service background where he implemented early auditory verbal structured teaching and evidence-based transdisciplinary teaching approaches. So, naiintindihan po niya yung both clinical and educational perspectives ng inclusive education. At nag-serve din po siya as school director, kaya naiintindihan po niya ang paggawa ng IEP dahil ito po ay kanilang ginawang training program para din sa kanilang staff training. Meron din po siyang international connections. He has collaborated with two of the most famous and prestigious universities in Europe. Yun pong University of Groningen and anong pangalan nun? Sorry, nawala ako. And University of Deusto sa Spain. And the ASEAN University Network para po mag-develop ng teacher education reference points. Meron din po siyang policy and national engagement work with DepEd as national trainer
on disability inclusive education and he is also a member of the DepEd National Technical Working Group for K3 Learning Materials. Ronel, ito yung paborito mo. And contributions to disability inclusive DRRM content for DepEd TV. So meron din po siyang media experience. Si Mr. Frank po ay nakareceive ng Global Inclusion Award from the International Forum of Inclusion Practitioners in UNESCO Paris in 2024 and as an AUN scholar for human rights education. Ay naku, medyo mahaba-haba nga ho itong binasa namin. Welcome, Mr. Frank. We are proud to have you here. Good afternoon, sir. Hello, good afternoon po everyone. Good afternoon. Thank you Oh, for the invitation. Yeah, thank you for the And thank you invitation. for the kind introduction, Ma'am Celia. Hindi kinat. Thank you. Welcome, Mr. Frank. Ang susunod po nating pakikilala ay no less credentialed, si Dr. Richard Ison. Siya po ay may PhD and Masters in Educational Management. Ang kanya din pong bachelor's degree ay elementary education. Kaya talaga pong alam na alam niya itong ating pag-uusapan ngayon. Currently, siya po ay Principal 4 ng Angeles City Elementary School. And magaling po itong ating principal na ito. Noong 2017 Principal's Test, kasama ho siya sa top 10. Galing ho yan. And he's presently president of the Angeles chapter of the Philippine Elementary School Principals Association. He's a certified NAEP facilitator in NAEP Central Office and also a licensed professional teacher with 8 years experience and has been principal since 2018. Hello, welcome Dr. Richard. Thank you po. Thank you for that kind introduction. Siyempre, Wala po greet kayong po kayo audio. ng maulang hapon. Ito po yung good afternoon in Filipino Sign Language. Ah. Na maulang Yun. hapon po Yun mo. Apo. Oo. Hello, and, Mr. Dr. and the only rose among the thorns this afternoon, Yes. Ma'am Celia. Yes, last but not least, si Miss Marian Serrano. Siya po ay holder ng Masters in Special Education at ang bachelor's degree din po niya ay Elementary Education. And she has been a SPED teacher with 15 years of experience and currently the ILRC focal person. Yung kailangan po nating kausapin ngayon. Regional SNED and Accessibility Facilitator and Trainer. And she is a co-founder of Disability Advocates of Pampanga and listen, Ronel, of the Visually Impaired and Partners of Pampanga. Very good. Counselor din po siya ng Isang Bata at Kalinga Abaca Volunteers for Children's Welfare. Hello, Miss Marian. Teacher Marian, good afternoon. Hello po, Maya Pagat Panapon po. Good afternoon Wow. po sa lahat. All right. Thank you very much. Thank you po At, sa pag-invite sa amin dito. Thank you, Miss Celia, for those wonderful introductions. Gusto ko lang pong i-advise ang ating mga guests that ang contact ang atin pong main reference for this afternoon ay 1111 RA11650. Yan, ano po? Doon tayo huhugot ng ating mga questions sa inyo ngayong hapon. Pero bago po yun, dahil po tatlo kayo, we'll be appealing to you, the three of you, to please make your answers brief. Sa tayo ay marami po. Alam ko naman kayo po yung mga credible and authority sa inyong mga respective areas. Unahin po natin si Mr. Frank. Sir, paano po kayo na-involve sa learners with disabilities at how is it so far? Go ahead po. Hello, good afternoon. Yes po, I started as a special education teacher for 10 years before I went into the university teaching of teaching pre-service teacher po sa University of San Agustin. Yung pre-service po yung magiging SPED teacher na po sila.
So, nag-pioneer teacher po ako ng university when the university opened the program in accordance to CHED standards. And then, yeah, nag-transition ako from resource room and inclusive school teacher. Way back 1999 pa yun, the word inclusion is parang new pa sa field, no, during that time when I am a SPED teacher way back 1999 to 2010. Most of the schools were special schools, and if you speak the word inclusion and when you train, if DepEd will invite you to talk about inclusive ed, it seems that you're from Mars during that time. During that time, yeah. Galing na saan na lang, sir? Yes, ngayon parang galing malapit na, nagiging ano ka na. Malapit na lang, dyan na lang sa atmosphere natin. yung parang ganun. And then, during that time, it was 1999 to 2010. I transferred to university teaching. So, nag-transfer na ako to university teaching, yun, yung parang nagko-consult na lang with other schools, naging regional trainer ng DepEd at naging resource speaker din ng CHED for disability inclusive education sa tertiary level, and until now I work with schools and DepEd and mag-meet kami ni Sir Ranil sa Philippine Society of Behavioral Development Pediatricians Regional Scientific na doon sa kasi I'll be speaking also there, and mag-meet kami doon ni Sir Ranil sa Bacolod. Sir Ranil, di ba? Yes, sir. Yan po, yung history ko. Yes po. Ay, nurse na po kayo. Yeah, I graduated as a nurse talaga, BSN, St. Paul University, Iloilo. And then I took after passing the board, I did not get inatupag ko yung teacher's board ko, hindi ko natupag yung CGNFS ko nung unang panahon. And then, that's why nagiging LPT din. So, and then because of my pero experience. Sino mas malaki sweldo, nurse o SPED teacher? Dito sa Pilipinas po, Sa Pilipinas. Ito sa Pilipinas. Well, kasi hindi ako nag-work ng nurse. I started as school nurse. Yan. I Nurse started rin, school nurse and then transition into teacher. Okay, sige. Mamaya mo na sagutin yung sino mas malaki sweldo. Yes Let's po, go si Ma'am to- Celia alam. Let's go to Teacher Mary Ann. Ma'am, paano po kayo na-involve sa learners with disabilities? Teacher Ayan Mary Ann? po. Go ahead. So yun nga po, doon sa introduction ko kanina, nag-aral ako sa Holy Angel University, and yung pong major ko ay special education na po kagad. BEd special Bakit po education. SPED ang major ninyo, ma'am? Napili ko po yun kasi before nga po, wala pa pong maraming mga SPED teachers. And I have pamangkin po, yung niece ko, with special needs po siya. So, parang siya po yung naging inspiration ko to take up special education po. So, yun. Ngayon po, 15 years na akong nagtuturo sa mga learners with special needs po sa Angeles Elementary School po. No regrets. No regrets. No regrets. Sir Richard, paano po kayo na-involve sa learners with disabilities, sir? Yes sir, isang pagpapala ang ma-involve sa mga learners with disabilities po natin, no. I was transferred at Angeles Elementary School on the year 2022 at hanggang ngayon ay nasa Angeles Elementary School Inclusive Learning Resource Center pa rin po tayo. So, yun po yung first time ko na-involve sa SNED program. Before, By force I'm or by handling choice? schools. Sir Richard, is it by force or by choice? At first by force, pero now, kahit alisin ako doon, ayoko na. I love it, Dahil sir. napamahal na sa akin ng mga LWDs po natin. Okay. Thank you. Bago ko po ibigay kay Ma'am Celia, ilang clarificatory question lang ako. Sa inyo rin po tatlo, ganun din po sanang kabilis. Pasensya na ho kayo. At paano nyo po i-define ang inclusive education? Can we start with Sir Richard? How would you define, sir, an inclusive education, an inclusive system? Well, sa konteksto ni DepEd, kapag sinabi nating inclusive education, hindi lang po ito nakakahon sa mga LWDs. It involves all types of learners, pati po yung mga marurunong, yung may mga pangangailangan like ng special curriculum like yung mga Muslim natin, yung iPad, yung ating mga
learners sa Special Science Elementary School. And in Angeles Elementary School, I can say na one-stop shop kami dito eh. Meron kaming for LWDs, meron kaming for with giftedness, meron din po tayong program para po sa journalism. So, at meron din po tayo sa ALS. Kapag sa DepEd, sinabi nating inclusive education, hindi lang po ito nakakahon sa mga LWDs. But for this context, ngayong araw, since RA 11650 po ang pag-uusapan, ay nakatuon po ito sa mga learners with disabilities po natin, no? So At sir, kailangan- payag ka sir pagka Opo. sinabi ni DepEd, tinatanong kasi si Mrs. Insyong nung araw, no? Yung early education siya, di ba? Sabi niya, DepEd system has been long time an inclusive system. Payag ho ba kayo doon? Do you agree with that, sir? Alin sir, pakiulit po. Sabi ho ni Mrs. Insyong, ni Dr. Insyong, ang isa sa mga pinakikinggan hanggang ngayon ng DepEd, pagka ho siya tinatanong, yan daw pong sistema kayo ng DepEd, inclusive daw po ang kanilang sistema ngayon. At wala daw pong mag-aaral na naiiwan, wala daw pong mag-aaral na hindi binibigyan ng pagkakataon pumasok. Do you agree with the statement of Dr. Well, as the school principal of Angeles Elementary School, I can say na sa amin ay walang naiiwan talaga, no, na mga bata. But for DepEd as a whole, ay makikita pa rin natin na meron pa may mga policy directives na ang ating departamento at ito naman ay talagang progressive, no? Pero hindi talaga natin masasabi na 100% in all schools ay mga inclusive schools na. But for Angeles Elementary School, we can say na inclusive na talaga siya dahil even before pa po ako dumating, kasi 1980s pa ay may inclusive education na ang Angeles Elementary School. Established na po talaga siya. Kaya po yung mga teachers ay talagang trained na sila to accept LWDs even in the general education classes. All right. Thank you, sir. Kahit Sir na yung Frank, mga panahon na yon, Ronel, ang tawag nila ay integration. At hindi mainstreaming. inclusion. Sir Frank, ano po sa inyo ang inclusive education, and do you agree na yung DepEd system ngayon is an inclusive, answers the requirement of an inclusive education for learners with disabilities? Okay, so yeah, thank you for that question, sir. Yeah, for me, sir, is that yung kanina yung pagtanong mo nga inclusive education system. Yeah, correct. It's a system. And it's a system. And sa context po ng nobody is left behind, everybody has a program. Kung ganyan yung context ng inclusive ed, so DepEd is being there. But when we say inclusive education, is that, for example, if there are so many programs, may ALS, may IPs, may disabilities, kasi yan yung pag-define di ba? May program kami sa IP, may program kami sa SPED, may program kami. Parang ganyan yung kanilang context. So Sa if that's the DepEd. context, yeah, sa DepEd. So that's inclusive education. But really, what's inclusive education? If this child who is IP would enter a regular class, so what are your programs there? Okay. So that's why agree ako sa sabi ni Ma'am Celia na during that time, it's still a great integration, not really an inclusive one. Kasi when say integration, kasi parang may silos, and then after that, you go into a regular class. And then you say, kayo na lang mag-adjust kasi punta kayo sa regular. So that's integration, di ba? So when you say inclusive ed talaga is pupunta sila. For example, an IP would go into my class or to a regular class, or a student who has autism. And then that child with autism is nonverbal. And then the LAS, for example, will be considered as kindergarten kasi 5 years old siya. So what are the supports that the child would have? And what system with the child? Upon enrollment, anong gagawin? Is there a referral process? Is there so on and so forth? And then, yeah. And then there's the teacher know how to, there's program planning and the educational placement of the child. Parang ganon. Yun yung So- pag-define ko ng inclusive So- education. It's more of planning and system-wide approach. Hindi lang Are yung you parang... Yes, saying, sir, that these interventions you have mentioned are present in the public schools? These interventions. So, di mean to say these Yung interventions? sabi po ninyo may referral, sabi po ninyo dapat Parang ay, iba meron. I mean, I'm talking about Region 6 here and Yeah, some yeah, yeah, part of please. the NIR. Oh, Yeah, some there are kasi when it comes to system wide, parang maraming resistance kasi system
Diba, Correct. system. But the Correct, one way to correct. address that is to system-wide. That's why meron nga kasabihan, kahit ilang intervention pa yan, pag ang system mo talaga hindi naaangkop, so walang magagawa yung mga intervention na yan. Kasi dapat it should be systems thinking, hindi lang parang, okay, parang one shot deal or one case deal. So that is a whole systems approach. Yan So po. what you're saying, sir, is wala pang fully functioning system as far as inclusive education for learners with disabilities. Somehow, yes. Kasi there are so many interpretations kasi, again natin sa isang school na ito, how do you accept children with disabilities? Ito, how do you accept children? Parang vague pa. And then, but if you're going to look into policies, parang dyan naman, kaso lang hindi lang na put into one framework, parang ganon. So that's why I'm working here with the region. Yeah, Parang yeah. one whole system. Kaya yan na implement namin sa aming university, sa basic ed namin. But it's still based on DepEd Order 44, DepEd Order 23, RA 11650, yung parang ano mga DepEd orders. Parang nigay namin to one framework. Pag enroll ng bata, yun na going to IEP, going to program planning, going to curriculum. Ganon. Yes. Masasabi ko lang, sir, sa iyo, good luck. Mahirap pagsamasamahin ang policy na galing sa iba-ibang direksyon. Yeah, Ako, so, I don't know if you'll agree with me that up to this point, napaka-vague at ang number one confusion are policies coming from the central office. I don't know if you'll agree with me. Kayong nasa field, kami po ay outsider lang, but from the feedback from the learners and the teachers, mukhang ganun po ang lumalabas. But mamaya po, baka papalawakin ni Ma'am Celia. Ma'am Mary Ann, yung question po, ano po sa tingin nyo yung inclusive education, inclusive system sa inyong pananaw? Go ahead po. So, para sa akin po, as a teacher, pag po sinabi mong inclusion, it is more than placing a child with special needs inside the regular classroom. Ito po it is more of the child is being accepted, yung pong may suporta, hindi lamang po sa mga teachers, kundi sa community and to the government po, no? And hindi lang po yun. Pag sinabi pong inclusion, yes po, education for all learners, kahit anuman po sila, kahit anong gender po yan or abilities or kung ano man po yung potential nila, no? Basta po lahat po sila, they are given the equal opportunity to develop their potential po. And Hindi I ka can yung, proudly ma'am, say po na Miss Mary Ann, sorry to Opo. cut you there, but hindi po ba yung definition yun? Hindi siya inclusion. Kasali siya. kasali po talaga. Kasali. Kasali Iba- siya. Iba po yung kasali. Kabilang iba po siya. Naniniwala po kayo, ma'am, na iba po yung kasali sa fully participate o yung talagang tunay na nakaka-participate. Ano po yun ulit? Naniniwala po kayo, ma'am, o sa inyo okay lang po nandun siya sa classroom? Hindi po, sabi ko nga po kanina, it is more than placing eh. More than po siya na nandun lang siya sa classroom. Dapat po included po siya dun sa mga anuman pong mga activities po nila sa regular class po nila. Kasama po ang bata sa mga gawain po yun, regardless po ng kanyang mga needs po, no? So, namimit po yung opportunity na dapat ay mabigay din po sa batang may kapansanan dun po sa lugar kung saan siya na-include. Oo. At sinasabi po ninyo, dyan sa inyong paaralan, Yes ay po. ginagawa po ninyo ang lahat Yes po. para matupad po yun. As far as Yes learners with po. disabilities are concerned. Okay. Yes po. Isang punto lang muna sa akin, no, bago ko ibibigay kay Ma'am Celia. Ang unang-unang sinasabi po ng inclusive education o yung 11650 ay para buwagin ang mga hadlang o kumbaga destroy the barriers, no, of for learners with disabilities. At ang sabi nga daw po, hindi na ngayon dapat ang katwiran, ang school o ang mga learners ang mag-a-adjust sa school. Kung hindi, ang school ang mag-a-adjust sa mga learners with disabilities. Sila yung magtitingin kung anong pwedeng maibigay ng paaralan para maging makabuluhan, maging meaningful and fruitful yung pag-stay po ng mga bata. Ngayon, ang tanong ko po sa inyong tatlo, ano po ang mga barriers na so far na-solve na ninyo simula 2022 o simula sa inyong pagpapractice ng inclusive education? Isama na po ninyo pagpasok nitong
ILR's law noong 2022. Can we start with Sir Richard? Sir Richard. Well, unang-una pong barrier na sa palagay po natin ay naging tagumpay na po sa atin sa inclusive education sa AES-ILRC ay yung pagtanggap ng ating mga magulang, no, sa general education classes. Before po kasi talagang segregated ang mga LWDs natin, nasa ano sila, separated sila. May mga na-inclusion pero mangilan-ngilan lamang. Pero dahil po malakas ang advocacy po natin na ginawa sa ating paaralan, lalong-lalo na po sa mga estudyante at mga magulang, kaya yung pong pagtanggap talaga sa mga LWDs natin sa loob ng inclusive class ay talagang naging matagumpay po. Ngayon, meron po kaming mga VI learners na nakasama yung mga general education students sa regular with proper accommodation po. Opo, with proper accommodation po ng ating mga SPED teachers, pati na rin po ng ating mga general education teachers. Okay, Pangalawa Sir, pong barrier. Yes, sir, please. Opo. Pangalawa pong barrier na naging matagumpay rin po tayo is yung teacher training po, no? Dahil kailangan lahat ng mga teachers ay maunawaan na ang konteksto ng paaralan ay isang SNED school, isang paaralan na para sa mga LWDs. Kaya po lahat ng mga guro po natin, hindi lang po mangilan-ngilan, hindi lang po tayo pumili, kundi lahat po sila ay nakareceive ng training. We prioritize the conduct of block sessions and during the semestral break, ayan, pinadala po natin sila sa mga training, nag-initiate po tayo ng mga trainings for them to be aware on the different policies as well as to be aware dun sa mga different behavioral techniques, strategies on how to do modification and accommodations po. Okay, sir, just to kwan lang. Ilan na po ngayon ang nadagdag sa enrollees na learners with disabilities sa area po ninyo, sir? Right From now, what sir, to nung una po akong tumapak sa Angeles Elementary School, ang mga LWDs po natin dyan ay nasa 280. Ngayon po ay meron na po tayong almost 500 students enrolled. At ang mga naka-inclusion po dyan ay nasa 150 na po. Dati po ang mga naka-inclusion nasa 30 to 40 learners. Ngayon po nasa 150 learners na po yung nasa inclusion natin. Yung pong hindi naka-inclusion, anong tawag? Ano pong classification nila? Mga non-graded, Non-graded. learners po ito. Sige, na nasa transition program po. Ito Okay. po yung mga natin, yung mga with Down syndrome. yes, Ito sir. po yung Medyo low functioning, kumbaga, sabi mo. opo, yung may GDD po. Yes. yan. Ano yung GDD, sir? Sorry, Global Development Delay po. Okay. Thank you, Sir Richard. Saka po yung mga severe and profound po natin. Salamat po. Salamat, Sir Richard. Balik si Ma'am Celia sa mamaya. Sir Frank, kayo po ang assessment po ninyo, ano na po ang mga barriers na so far na-solve natin? Kasi yung pong unang utos ng IL ng 650, no, 11650. Ano na po ang mga barriers na solbaran na po natin sa inyong area, dyan po sa region, sir? So far, just like Sir Richard po, just like attitudinal barriers sa mga attitude ng teachers. Some, nag-improve, mostly, but some talagang, talaga siguro sa tao yan, na parang ayaw nila, so kanila na yan, di ba? So just like as an example pa sa mga teachers, and of course para naging system-wide na sa school na, especially the school head. Just like example ni Sir Richard, meron sila doon din yung mga blind na persons who are blind or students who are blind na naka-include sa classroom. So just like also in Iloilo National High School, including deaf. So they have two teachers. One is the sign language
language interpreter, katulad ni Ma'am Dukay dito. And then the other one is a main teacher na English. And then yung parang i-interpret, this English teacher would have the lesson. And then the teacher who would interpret the lesson is also there. And of course, no, sabi nga ng mga teachers, no, I mean, informally lang, hindi talagang formal interview. Parang sabi ng teachers, Diyos ko, sa mga 3 months na namin, parang maintindihan ko na nga eh. Kasi everyday kami nagsasama, di ba? So, Yeah, parang yung interpreter, correct. parang kung may mga highfalutin words na talaga na hindi namin maiintindihan. So, they've been practicing that for, together with students with autism, okay? With ADHD, so on and so forth. And they have been doing that for since 2016 siguro. Na if I could remember, no, because I was their consultant way back then, the first principal there was the one who instituted that culture is Dr. Shason, no, the Dr. Shason. But now he's the president of Iloilo Science School of Fisheries, something like that. Now dito din sa amin. ISOFest, I really can't memorize, yeah. no? But it is a fest. Yeah, siya naging, ngayon, presidente na siya ngayon doon. But during the time, he's the principal, no, of Iloilo National High School. But Pero- Iloilo National High School is the biggest school. Oh. And then, biggest school dito sa amin, sa one of the biggest school. That's why sabi Yeah. ko, bakit pwede din pala sa big school na parang magkaganyan. And then, another case study that we have also is in SDO Antique. SDO Antique, a very small school, no, one of the pilot schools. It was instituted during, I mean, the inclusive culture was instituted by the former and now retired Superintendent Felisa Beriong, Ma'am Felisa Beriong. And then doon mo nakikita talaga, it's a very small school but yet it flourished. They have their own system. It's an integrated school, Dalipata lang po tong integrated school. But they have their own system of doing of interpreting the law from enrollment to assessment to program planning to IEP and curriculum adaptation. So yeah, so yun, attitudinal barriers. Secondly is the physical. But still physical, I saw the post of NCDA to remind everyone to follow BP 344 BP 344 accessibility law. And yet it's been reminding them for decades of reminders. So how come it's not still Kasi walang nakukulong, sir. Wala namang, yeah, alam mo, bakit hindi na bakit just like one I saw it here what mentioned the school yung kanilang classroom for students with disability, yung tawag pa is SPED center something, parang wala namang SPED center in RA 11650, di ba? O bakit Wala. ganun? O na, that's number 1. Di ba? Red flag. Number 2, it's in the second floor with no ramp. ramps, yeah. With no ramp. So that's accessibility law red flag again. So I really don't know. So actually physical is the most easiest way, to combat the most easiest barrier to combat with. Kasi physical lang siya walang person involved, pero the one that decides is the person. So parang ganun. So Okay. and of course the last one is I think curricular, it's starting to be more flexible. But again, it all depends on the attitudes and the person, because who implements this curriculum? It's the person. Who implements this accessibility law? It's still the person. It's still the attitudinal barriers is the challenging one. Thank you. Thank you, sir. And hindi ko lang maintindihan, Ma'am Celia, sa yung DepEd, parang katoliko yan. Kung anong sabihin ng Roma, susunod yung Archdiocese. Pero dito sa DepEd, mukhang hindi ganun eh. Centralized lang sila sa procurement. Ewan kung saan sila centralized. Iba-iba ng interpretasyon. Pwede ba yung ganun? Di ba pag sinabi centralized ko, anong sinabi sa taas, yun ang gagawin sa baba. Anyway, Miss Mary Ann, kayo po, sa pananaw po ninyo, ano na po yung mga barriers na na-solve natin na isang mandate po ng RA 11650? Isa po dadagdag ko lang po, doon sa mga Please nasabi po. ni Sir Richard, isa po sa mga barriers po natin noon, lalo na po sa Gen Ed and yung i-include po ng mga bata, is yung mga instructional materials po na ginagamit po ng ating mga learners, tsaka yung mga special equipments po na kailangan nilang gamitin. And ngayon po, sa school po namin, salamat po sa funds po ng special funds, meron po kasing funds for the special program sa SPED and Saan sa galing ILRC po yun? din po. Saan galing, sir, ma'am, yung special From fund na central yun? office po. I believe po, from central office po. So hindi lang po ang mga teachers po or mga bata under the SPED program
program or the SNED curriculum or class, yung pong nabibigyan po ng mga materials na napoprocure po namin through dun sa budget. So parang bilang pangganyo po or pang-motivation din po at pasasalamat po sa mga regular teachers, binibigyan din po namin sila ng share dun po sa ating budget. So kung dati po para sa mga low vision learners po natin na naka-include ay hirap po ang teacher sa regular na magbigay po ng mga reading materials kasi nga po large print. So we give printer po sa kanila, ganun din po yung TV, share din po tayo ng TV sa mga classes po na may inclusion. So na ano po yung isa sa barriers na yung nga po yung mga materials po or instructional materials na para po sa mga batang may kapansanan. Yung pong mga slate and stylus, dati po wala po yung mga ibang regular teachers. And nung nagpa-training po tayo, mayroon po tayong ilang mga receiving teachers na nabahiginan po noon. And also, dahil po doon, yun po, natututo din po sila kung paano po bigyan po ng or gawin po yung mga activities ng para sa mga bata po. Sino po ang nagpo-produce ng learning materials ng mga large print, ng mga... Dati po, nung wala po silang mga gamit, kami po na mga SNED teachers po. So collaboration po siya. So isa po 'yun sa mga parang ano po namin, anong tawag dito, kasunduan, no? Kami yung magpo-provide ng mga learning materials. Basta Ito ay under INRC supervision. Itong ginagawa ninyong pagtulong sa mga regular classes na to. Under po ng program po ng SNED po. Kasi collaboration po yun ng mga receiving teachers and SNED teachers. Meron po kami, yung ILRC naman po, yung part na naitutulong niya, we have these facilities din po na pwedeng gamitin po ng mga bata na may with special needs. Kung saan yung mga SNED teachers po, ginagamit po nila yun. So like the OT area, the physical therapy area, the cookery, though kahit wala pa pong mga human resource, still po, kami po mga Nagagamit SNED na. teachers, we use those areas po, no? Ano to, within the school, ma'am, ang facility na sinasabi Yes mo? po, within the school po siya. So yung mga gamit po na meron po yung ILRC, pinapahiram din po natin sa regular class, like yung pong sa IE. Halimbawa na lang po yung sa arts and crafts namin, meron kaming mga carpentry, ganun, or yung sa arts and crafts. Pinapahiram po natin. Yung mga nasa regular class po, na pwede rin naman po nilang gamitin po yun. Generous. Okay, Ma'am Celia, it's your turn. Ito po yung naglabi ng batas. Go ahead, ma'am. Okay. I'm happy na yung mga sinabi nilang perspektibo sa inclusive education ay sangayon sa Batas 11650 na ngayon ay pinapatupad natin. Kasi like sinabi nga ni Mr. Frank, yung ang mandato ng batas ay para sa isang sistema na magpo-provide ng pangangailangan sang-ayon sa mga requirements ng mga batang may kapansanan na nag-aaral. So hindi sila yung nag-a-adjust, but yung system na sinasabi mo nga, systemic ang kailangan natin. Dahil kailangan ay buong sistema ng edukasyon, sama-sama yon na tumutulong sa mga bata. And they have similar views about this. Yung pong sinasabi ninyong SNED, yung Special Needs Education, yun pong ating batas, 11650, ang very specific po yun. Inclusive education for learners with disabilities. So hindi po, nakatutok po tayo sa pangangailangan ng mga batang may kapansanan para po pagpasok nila sa eskwelahan ay kapantay sila ng mga ibang mga learners. So tama po yung sinasabi ninyo, may accommodations. But yung isa po doon sa magpapatupad ng mga suportang ito ay yung ILRC. So kaya ko po tinatanong kaya po namin tinanong yung inyong perspektibo dahil po very important na meron nga po tulad na sinasabi ni Ronel, consistent po tayo. Hindi yung iba yung sasabihin doon sa DepEd, iba yung sasabihin ng batas, iba yung iniisip ng teacher. Kung meron po
tayong pare-parehong pag-iisip, ay alam po natin kung ano yung tamang ipibigay sa mga bata para sa tumugon sa kanilang pangangailangan. And one of the major provision po dito sa batas ay yung ILRC. Yun pong si Marian is very important in our discussion kasi po siya yung ILRC focal person. And kaya ako po tinatanong kung bakit, kung yun bang ibinibigay nila o pinapahiram nila mga equipment, mga gamit at pagtulong ay under ILRC. Dahil ang ILRC po ay hindi lamang istruktura para sa mga facilities na pwedeng gamitin ng mga bata. Kung hindi dapat ito po ay magbibigay ng mga lahat ng training at lahat ng supportang ng pangangailangan din ng teachers. So hindi lamang dapat manggagaling sa SPED group, kung hindi under ILRC may mas malaki pong mandato ito para hindi lamang sa kanilang eskwelahan, which I think is ginagawa ninyo talaga, Marian. Hindi lamang sa eskwelahan ninyo, kundi tumutulong pa kayo sa mga ibang lugar, sa mga ibang eskwelahan para mabigyan ng pangangailangan itong ating mga batang may kapansanan na nag-aaral sa kanila. Yes po. Yeah, go ahead, Miss Marian. I guess nabanggit na po nila yung mga importanteng aspeto ng inclusive education na dapat tutukan at ipatupad sa kanilang mga eskwelahan. Ang gusto ko lang sanang itanong ay dahil si Mr. Frank has been, and also Sir Richard has also mentioned na nagbibigay nga po sila ng training sa mga teachers para po makatupad ang mga ito sa kanilang tungkulin sang-ayon sa pinag-uutos ng batas. Pero in your opinion, meron na po ba tayong sapat na pagsasanay sa mga teachers na to? Do they have sufficient knowledge? Like yun pong IEP, sa ibang lugar po, wala nakakarinig nito, wala po nakakaintindi nito. At saka ako, siguro Miss Celia, anong reference ho ang ginagamit nyo in training these teachers? Kasi Yes. hindi ho ba, wala bang pagkakataon po na yung itinuturo ni Sir Frank, yun din ang tinuturo ni Sir Richard? May isa na ho bang intindi kayo sa region pagdating po sa pagpo-formulate ng IEP? Yes. Sir Frank, please. Yeah, as far as I know, because I'm an outsider, and then DepEd would just, invite me, pull me in to be one of the trainers, is that the design is from the regional office. And then from the design of the regional office, I think, correct me if I'm wrong, Sir Richard, the design is also from the central office, from the training there, and it is cascaded sa region. I really don't know. Basta ang alam ko lang is from the region, it is cascaded sa division. Because, for example, the topics to be trained, for example, the IEP, the accommodations, or whatever topic is that. Because this is what I observed, no? So it is, because I'm a regional trainer, and then some division would also invite me, and it's the same topic that they are being cascaded. So parang parehong talagang mga topic. So yun yung pagkaintindi ko sa mga when they plan training, especially sa Department of Education. It cascades from the upper office going to the grassroots level. Yung makikita consistent talaga. Yeah, kasi parehong because I've been in a regional training, and then after that they invite me to a division training. So I observe sa mga division training, so it's the same topic, that they are, for example, may IEP, so may IEP din doon sa kanilang mga division offices, and then it will be cascaded sa kanilang mga district. So somehow mga ganun topics din. What matters lang is the number of hours, kasi kung region parang 5 days, pag division na nagiging 3 days, and then pag district na siguro 2 days na, parang ganun. That's tawa si Sir Richard kasi actually, because I've been invited sa region, and then sa division, and then sa district. So parang alam ko yung, trend, parang ganun. But anyhow, so the other one is, for me, the loophole is how expert is your trainer is. For example, IEP. Does your trainer really work with IEP? Or with the Or teachers not? man lang siguro, di ba? Diba? If the trainer is not very familiar with IEP, how to do IEP, so on and so forth, so nagiging
wala na I'm not saying, I'm not questioning the ano of the teacher, but of course the transfer of the Technology. the Wala, concept will be parang parang one of the loophole yan. Number 2 loophole is that parang walang monitoring. That's what I really observed. No, after the training, parang walang monitoring na. So parang nagiging compliant na lang ang I mean, monitoring, not monitoring of the training itself, the monitoring in the field. So, The practice. yes, sa practice. Talagang who monitors the IEP? Nag-IEP ba talaga after the training? Nag-ganon ba talaga? Nag-assess ba before the IEP? Or baka, ano ba ang IEP? It's a collaboration between the general education teacher, the principal, the parents, and the resource room teacher or the SPED teacher. Or isa lang gumagawa ng IEP and then, ito na yung Sundin nyo na IEP lang. ng bata. Yun yung mga, pero in the training, talaga sabi nga, IEP, sa collaborative, blah, blah, blah. Pagpunta na sa field, is that really, I'm not saying that hindi nila sinusunod, but my question is, do they really follow what is being in the, they learned in the training. So parang Okay. ganun. So parang yung monitoring of the practice, parang ganun. Yun yung isang loophole. I'm not saying it's generalized, no? Sige. But some maybe, some may not be. So I did not speak for all. Okay. Okay. Sir Richard, would you like to... Ano po, yun po bang inyong university, ay state university? Is it a public? Private university. Oh, private. Augustinian Friars, OSA. Okay, Order Sir of St. Richard, Augustine. Sir Richard, do you Opo. agree? Do you agree with the Yes sir, observation? I agree with Sir You Frank. agree? Pagdating po sa Okay. training ng mga teachers po natin, meron tayong top-down approach. No? Ito po yung mga general topics talaga, mga policies. Pero meron din po tayong bottom-up approach. Ito naman po yung needs-based na galing po mismo sa ating mga teachers. Kapag po tayo ay yung ating mga teachers ay nakikitaan natin through classroom observation na meron silang difficulty pagdating sa pagbibigay ng accommodation, how to do behavioral intervention dun sa bata, behavioral management. Then sa office po natin ay we craft training program proposal para po i-address and we tap yung mga natin, yung mga private companies and higher education institutions to be our resource speakers po, no, sa mga trainings na ganito. So two approaches po siya, meron siyang bottom up at meron po siyang top down. So yun pong ating mga teachers din po ay kapag sa mga ibang school, halimbawa po ma'am, dati ang Angeles City po 4 lang po ang nag-i-implement ng special needs education. Ngayon po talagang with the help of our schools division superintendent at yung ating SNED supervisor, na po kami ngayon, elementary schools, nasa 13 schools na, nilapit na po natin yung ating mga SNED schools, mga Ilan na ang guro schools ngayon? offering special needs education sa atin pong mga LWDs. At yung pong to address yung mga difficulty ng ating mga teachers on how to manage or how to do the inclusion, ay nandyan po yung ating mga SPED teachers na nagkakapacitate po sa mga eskwelahan po natin. No? Tama po yung kay Sir Frank kanina. Pagdating sa IEP talaga ay halimbawa, talagang may mga loopholes talaga dyan. No? Ang daling sabihin lang na gumawa o sumulat ng IEP. Pero yung pong mga tao na dapat involved dun sa crafting ng IEP ay wala pa. Yung multidisciplinary team na tinatawag natin. Ang hiring po talaga siguro ito do sa loophole ng ILRC, yung manpower po talaga ng na regular manpower who will man the ILRC, especially to those service areas na nagre-require ng mga medical allied professionals. You hit yung one of the sensitive points na gusto sana namin talakayin dyan sa ILRC, yung sinasabi mong manning, yung staffing ng ILRC na kailangan ninyo ng mga regular staff to do that. Isa po yan sa pinaka-sensitibo at thorny na issues na pinagtatalunan namin ngayon dahil nga po
pinipilit ng maraming mga nandoon sa establishmento na kailangan daw po meron tayong mga permanent na staff na magagawa niyang mga yan sa ILRC, which is not true. Hindi po yun totoo. Hindi po sinabi yun ng batas na magkakaroon kayo ng bayaran na permanenteng posisyon Plantilla. sa ILRCs dahil pwede naman po ninyo yan i-subcontract. Pwede naman po yan kunin dahil wala pong bihira po ang papayag na babayaran sila ng ganoon lang kakonte na mag-i-star sila dyan Yes. sa ILRC at hindi naman po kailangan yan full-time. So, but tama po yung sinasabi ninyo and I subscribe to that. Yun pong ina-adapt ninyo yung IEP requirements at yun pong mga pangangailangan ng mga teachers at ng mga estudyante doon sa environment, doon sa local requirements ng mga pangangailangan ng mga bata. Yung sinasabi po ninyong bottoms up, which is very good. Sabi nga po ni Sir Richard, ni Sir Frank from oo. top, nandun yung talagang general directive. Pero ang ganda nung sinasabi ninyo na pwede kayong mag-adjust dahil base nga dun sa mga eksperyensya ng mga guro at ng mga, and also you underline the importance of the support of the administrators. Tamang-tama po yung ginagawa ninyo dahil kung wala po yung suporta ng mga administrators tulad ng ninyong mga principal at mga supervisor, wala pong mangyayari kahit na anong ang sinasabi nila gusto nilang ipatupad. That's very important. Okay, mga kanasyon, Yeah, alam po ninyo. that's true. If I make Yeah, very quickly. Go ahead, sir. Yes. Yeah, that's true, Ma'am Celia. Yeah, because based on my experience, the one that are really implementing the inclusive system, hindi lang inclusive education, but inclusive education system talaga, from enrollment, going to assessment, going to program planning, to educational placements, and to accommodations are mga principal talaga na well involved yung mga principal, and then it was instituted by them. That's why I acknowledge the principal, the superintendent who really had the willpower, no, because kung teacher talaga parang parang kasi teacher lang kasi okay lang, parang ganyan lang. Pero yung mga heads talaga is the really mga powerful, no, influencers, no, and motivators, kasi yun hindi siya walk in the clouds, but you have the willpower to really to do this inclusive education system. Tama po. Yan po yung isa sa mga nadinig namin sinabing Arian. Maganda yung willpower na sinasabi ni Ma'am Celia. Maganda yung sinasabi ni Sir Frank, and just dahil 5 minuto na lang ho tayo. Yun siguro, Mary Ann, doon tayo, teacher Ann, doon tayo magtatapos. At the end of the day, technical itong mga pinagpulungan barriers. Hindi pa tayo napunta doon sa mga sinasabi ng batas na dapat may UDL, di ba? Anyway, baka mainip yung ating mga magulang na ang gusto lang naman maging maayos ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Ano kang pakialam nila dyan sa mga hiring na ganyan? Basta ang kanilang gusto ay makapag-aral ang kanilang mga anak, masiguro na ang mga anak nila ay mabibigyan ng tamang edukasyon. Miss Mary Ann, being the teacher, kayong entry point, nasa sa inyo yung, kumbaga, hawak nyo ang beat. Paano nyo ngayon isinasalin sa mga magulang ang pangangailangan na kasali sila dito, sistema nga At sa sistema, hindi pwede mawala yung magulang. So, how do you involve the community? How do you do it? As a parting shot dito siguro sa pulong natin for now. Part 1 po ito part 1. Go ahead. Bilang teacher po na nag-encourage sa mga magulang po So ang unang-una po namin ginagawa ay we make sure na ang magulang po ay nasa stage na siya ng acceptance. Na accept niya po yung kanyang anak, accept niya yung sitwasyon ng kanyang anak at willing po siya na makisama kung paano po mas mag-i-improve ang kanyang anak. Karamihan po kasi sa mga magulang, pero hindi naman po natin masisisi yung ibang mga magulang na nagtatrabaho, at kailangan kumita para po sa pangangailangan ng pamilya, Pero ang lagi po naming liwanag sa mga magulang ay hindi lang po ang mga guro ang dapat na
nakasali or mag-implement ng program ng IEP na gagawin para sa bata. Kaya nga po IEP, hindi lang po sa teacher yon kundi sa mga magulang. May continuity po yung plan natin, yung program natin sa bahay. So ang lagi po naming inuuna sa aming paaralan at especially po sa aking klase, lagi ko pong sinasabi na parte po ang magulang sa pag-unlad po ng kanilang mga anak. So isa po sa mga ginagawa namin, nagkakaroon po kami ng support system sa mga magulang po talaga. Sa school po namin, may katuwang po kami na Church So Blessed. Nagkakaroon po ng Parenting Right. 101 every Thursday. And meron din po kaming programa, lalo na po sa mga learners with hearing impairment. Meron pong sign language training para sa mga parents. And sa mga visually impaired naman po, sa learners with visual impairment, nagkakaroon po kami ng training para po sa mga magulang na yung pong para po turuan po sila paano mag-braille at turuan po at tulungan po kaming mga guro kung paano po magkaroon ng continuity yung learning from school hanggang pong sa bahay. Kasi po lagi namin sinasabi, ako po personally lagi ko sinasabi sa mga parent po ng aking mga learners, hindi lang po matututo ang anak ninyo sa school. Mas marami pong oras sila na nandun sa inyo. So, kailangan po kayo mismo na mga magulang, accept po nila kung paano po yung program, no? And accept nila kung ano po yung need talaga ng anak nila. At wag pong ipilit kung hindi dapat, hindi po nila ipipilit. Ganun po. Okay. So, Very yun po yung good. ginagawa namin. Thank you po, thank you. Yun lang po, karamihan sa ating mga magulang ay mahihirap at walang mga gaanong naabot na Yan, pag-aralan. that's Kaya another kailangan po issue, ng di ba? supportan nyo. O Opo. kaya kami sa Batangas, Ma'am Celia, we are really maximizing kasi si Governor namigay ng mga sasakyan sa mga barangay captains, no? So para naman magamit to ng mga learners with disabilities, sabi namin nag-identify ngayon ng bawat barangay ng mga pick-up points. Doon Yes. ihahatid ng mga magulang sa umaga, Yes. sa hapon, isusundin uli ng barangay patrol, ihahatid sa pick-up point na yon. Kasi Ay naku, para malaking tulong yan, Ronel. Talaga, yan ang pangangailangan. Yung transportation is a huge component ng inclusive education para madala yung Oo. mga bata kung saan sila dapat. yes. Yes po, and if I may add Please. po, kasi Oh, yes, Frank, nakasaad po sa DepEd Order 23 series of 2022, yung mga responsibilities ng school in child find. And one of that is awareness activities through Right. PTA. Right. So if you're going to check how many really PTA activities that would include awareness of red flags of their children and understanding their children, Correct. or what you're going to do as a parent, what are your roles, parang wala. So Yes. parang yun yung, but it is there mandated at DepEd Order 22 series of 2023, the Oo, child find policy, the Right. child find policy, and that's exclusively for, actually not exclusively, but striking out talaga for students or learners with disabilities. So yun, so that's one. So we should also orient our PTA that to have also this type of programs. I was invited by one school, and I think that's only once, and it's an integrated PTA. So they talk about red flags, and then it's one way of being aware. Because kung hindi ka aware, talagang magdi-deny ka because you're not Correct, aware, correct. di ba? Okay. Because you Tama, cannot tama. give what you don't have, di ba? So parang ganon. So yun. Maraming Yes, salamat so- po for bringing Oh, yes. that up. Oh, tama yung kay Sir Frank. Kaya dito sa amin sa Batangas, Sir Frank, ang aming advocacy is dapat mayroong separate day ng enrollment sa learners with disabilities para talaga matutukan at mabilang ng gusto. But anyway, Sir Richard, you have the last say here, being part of DepEd. Ano po ang inyong assurance pero bago yan, Ma'am Celia, mangungumpisal tayo sa tatlong ito na napakahuhusay. Salamat po sa inyong tatlo. At alam po namin na ang dami niyong gustong input na sabihin, kaya lang talagang we are pressed by time, kaya pagpapasensyahan po ninyo. But rest assured, sana po maging available uli kayo, at ang gagawin po namin, titilad-tilarin namin ang ang topic na ito, because yun lang kay Ma'am Mary Ann, 1 oras na yon. Yung kay Sir Frank, yung kay Sir, 1 oras na yon. But the point here is, ang ganda ho ng inyong mga inputs. Una, sinabi ninyo yung attitude barrier. At yung attitudinal change dapat magsimula sa central office. Magbago na sila hanggang bago mahuli ang lahat. Kung
Kung kailan dumami ang pera ng DepEd, saka naman bumagal ang kanilang serbisyo. Pangalawa, ang mga ILRCs. kaya nga, nagtatalo sila sa ILRCs. Central office din ang may kasalanan yan, hindi itong mga nasa baba. Sumusunod lang sila, no? But Sir Richard, kayo po being from the DepEd system, no, sa regional. Ano po, and you are showing the way, ha? So, ano po ang inyong ano ang inyong final word, assurance sa mga magulang na itong batas, may batas tayo sa LRC na paunlad po itong ating ginagawang ito. Huwag nilang sukuan ang kanilang mga anak para pag-aralin po, Sir Richard. At panawagan, Opo, sir, kung kailangan ninyong panawagan sa mga otoridad, pangangailangan. Yes po, ang DepEd po ay pasulong ang kanyang landas, no, para masiguro na lahat po ng mga bata, regardless of their abilities and disabilities, Sabi ay dito, di ka sure. maibibigay yung tamang correct. edukasyon para sa kanila, dahil deserve po ng bawat estudyante po natin sa bawat paaralan. So lahat tayo naman po sa paaralan ay patuloy natin bilang school principal, patuloy nating bubusugin. Dahil hawak ko ang bit sa mga teachers, patuloy nating bubusugin ang ating mga guro sa hindi lang sa kaalaman, kundi pati na rin po doon sa kanilang mga pangangailangan. Nang sa ganun ay magawa po nila yung dapat nilang gawin, yung kanilang mandato, yung maging duty bearer po sila ng inclusive education po sa bawat paaralan. Maraming salamat. Yes. Maraming salamat Sir Richard at Ma'am Celia. Alam ko tuwan-tuwa si Aisel Coaching Dukay sapagkat ito isa sa mga dedicated teacher din to eh. Ang laki ng pag-asa nila, no, ng mga guro no nagkaroon ng ILRC. Akala ito na yun, this is it, this is the answer. Kaya lang this is it, pansit pa rin no ha. Imagine bago nagawa yung IRR, tinamaan ng magaling talaga. Uulitin ko kung kailan dumami ang pera ng DepEd saka bumagal yung serbisyo ha. Of course, to the detriment of our parents, especially those learners with disabilities in the far-flung areas. Buti na lang may Angeles City na pwede tayong sundan yung kanilang ehemplo. At andyan si Sir Frank na handang mag-aral, handang magpaliwanag sa mga policy makers with his credential and all, di ba? And of course, a very good, dedicated, passionate teacher, si Miss Mary Ann, na nagpakita na may magagawa. At ang silang mga guro ay hindi nagsasawa, Ma'am Celia, sa kanilang ginagawa. Di ba? So, siguro ang ating kumpisal sa kanila, Ma'am Celia, is dapat EDCOM ang gusto namin panauhin. Bakit? Kasi ito pong Educational Commission 2 na ito, 2. Ano bang nangyari? Ano bang gains dito ano bang napala ng sektor ng learners with disabilities dito sa mga pinagpupulungan sa EDCOM? Kaya lang, as usual, siguro dahil maliit pa lang po si Inclunasyon, hindi kami pinansin ng EDCOM. But siguro darating din yung pagkakataon na makikipag-usap sila. Pati yung advisory committee ng DepEd na hindi natin maintindihan kung sinong ina-advisean. Ito po, program for the learners with disabilities, hindi sila available. But okay lang po yan. We will keep on finding resource persons. Magtatanong po kami sa otoridad dahil yun po ang mandato ninyo sa Inclunasyon. At salamat po Sir Frank, Sir Richard, Ma'am Mary Ann. Magparami kayo ng lahi. Mabuhay kayo. Ma'am Celia, final word po, ma'am. Okay, maraming salamat po sa ating mga panauhin. Sila po yung nakikita naming silver lining dito sa ating magulong sinusuot na masalimuot na panahon na hanggang ngayon ay wala pa tayong masyadong naipatutupad. 3 taon na po ang lumipas magmula nang ito ay inapprove itong ating batas na ito. Pero sa amin nga pong paniniwala dahil sa inyong resolve, sa inyong mga pagsisikap, teachers, policy maker at principal, administrator na silang mga key focal points dito sa ating batas na ito na gusto nating patupad para sa lahat ng ating mga may kapansanan. Nagpapasalamat po kami at sana po ay huwag kayong mawalan ng energy at ng resolve upang ipagpatuloy ang lahat ng ito para po sa ating hinahangad na pantay na lipunan para sa lahat. Lalong-lalo na sa ating mga may kapansanang estudyante. Maraming salamat po. Energy! Kaya ulitin ko lang po yung paalala ng RA 11650.
ang ILR, ang inclusive learning approach po ay para hindi ang may kapansanan ang mag-adjust sa sistema. Kung hindi ang sistema ang tutukoy kung papaano nito gagawing produktibo, marunong, kasali ang mga mag-aaral na mga Pilipinong mag-aaral na may kapansanan. Sa ngalan po ni Ma'am Celia Garcia na gumising alas 3 ng madaling araw sa kanila. Kung saan inclusion pa hahanapin nyo yan ha. Alas 3 ng madaling araw nakikipag-usap sa atin, sa inyong lahat. Sa atin po mga magagaling, dedikado at passionate na mga experts at may case sila magsalita ha. Si Sir Frank, si Sir Richard, si Ma'am Marian. Ito po si DJ Ronnie. Kasama po ang buong pangkat ng Inklunasyon. Nagsasabing, don't forget to smile, don't forget to count your blessings, at inklusyon, inklunasyon, Now now na! na! Salamat po sa inyo lahat. Salamat po, grabe kayong tatlo ha. May part 2 ha, Sir Frank. Huwag kang madadala, Thank you sir. po. ha? Thank you very much. Thank you po. Okay ba? How do you assess Tsaka our huwag po kayo plan? mawawala ng loob. Oo. Dito ho